martir. Iyan ang akala nila sa akin. 10 taon kong ibinigay ang aking talino, pangarap, at dangal para itayo ang pangalan ni Marcos. Pero ngayong gabi, narinig ko ang katotohanan sa likod ng saradong pinto. Hindi lang pala puso ko ang ninakaw niya, kundi pati ang aking kinabukasan. Balak nila akong ipakulong para sa kasalanang sila ang gumawa. Ngunit nagkakamali sila. Ang kamay na nagligtas ng libu-libong buhay ay siya ring kamay nagigiba sa kanilang marangyang kasinungalingan. Handa na ba kayong makinig sa huling tibok ng aking pagtitiis? Wala ka dapat ipag-alala, Valerie. Isang pirma na lang mula sa kanya sa mga dokumentong yon at tapos na ang silbi niya. She's just a liability now. Isang pabigat na asawang walang ibang alam, kundi ang maglinis ng bahay at mag-alaga ng bata habang ako ang nagpapakapagod sa ospital. Sa oras na makuha natin ang pondo para sa research, ibabasura ko na siya, kasama ng lahat ng mga lumang gamit sa bahay na ito. Ang boses na yon ni Marcos ay tila isang malamig na hangin galing sa libingan na pumasok sa mainit at mabangong kusina. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Teresa ang isang malaking sandok. Dahan-dahang hinahalo ang paboritong chicken adobo ng kanyang asawa. Ang usok na lumalabas mula sa palayok ay nagdadala ng halimuyak ng bawang, toyo, at mga dahon ng laurel. Isang amoy na para kay Teresa ay simbolo ng 10 taon ng pagmamahal, pag-aalaga, at pagsasakripisyo. Ngunit nang marinig niya ang mga salitang yon mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng kanilang silid, tila tumigil ang pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Ang sandok na hawak niya ay dahan-dahang nawala sa kanyang pagkakahawak. Dumausdos ito sa gilid ng kalan at lumikha ng isang matalas na ingay na bumasag sa katahimikan bago tuluyang humantong sa sahig. Hindi niya naramdaman ang talsik ng mainit na sabaw sa kanyang paa. Mas matindi ang init na gumuguhit sa kanyang dibdib, isang uri ng hapdi na hindi kayang gamutin ng anumang medisinang pinag-aralan niya noon. Si Teresa, ang babaeng tinalikuran ng kanyang pangarap na maging isang ganap na doktor para bigyang daan ang karera ni Marcos. Si Teresa, ang kumuha ng lahat ng mga shifts sa gabi bilang isang medical researcher para lang may panggasto sila noong nagsisimula pa lang ang asawa, habang siya mismo ay unti-unting nagiging anino sa sarili niyang tahanan. Ngayon, sa gabi ng kanilang ika-10 anibersaryo, ang regalo sa kanya ay ang katotohanang siya ay isa lamang palang kasangkapan. Isang pirma para sa isang research na siya ang gumawa ng balangkas, siya ang nagpuyat, ngunit pangalan ni Marcos ang nakabandera. Nararamdaman niya ang pagsikip ng kanyang lalamunan. Tila may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang puso sa bawat paghinga. Ang bawat tibok nito ay tila isang paalala ng kanyang kamangmangan. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dapat sana ay humahawak ng scalpel at nagliligtas ng buhay. Ngunit ngayon ay nanginginig at puno ng amoy ng panggisa. Mahal, kanina ka pa ba dyan? Ang boses ni Marcos ay biglang nagbago. Wala na ang talas at lamig na narinig niya kanina. Pumasok ang lalaki sa kusina. Suot ang kanyang mamahaling suit at may dalang isang pumpon ng pulang rosas. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng ningning ng pag-ibig, ang uri ng nangiti na dati ay nagpapatunaw sa puso ni Teresa, ngunit ngayon ay nagdudulot sa kanya ng matinding pandidiri. Lumapit si Marcos at naramdaman ni Teresa ang pagdampi ng mga labi nito sa kanyang noo. Ang halik na yon ay tila isang tatak ng pagkakanulo. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang batok. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung sino si Valerie. Gusto niyang isampal sa mukha nito ang lahat ng sakripisyong ibinigay niya. Ngunit nananatiling tikom ang kanyang bibig. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang mabilis na paghinga at ang malakas na kabog ng kanyang dibdib na tila isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Tumingin siya sa mga mata ni Marcos
Naghahanap ng kahit katiting na bahid ng konsensya, ngunit wala siyang nakita kundi ang refleksyon ng isang babaeng mukhang mahina at madaling tapakan. Isang mapait na tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Ito ba ang halaga ng isang babaeng nagmahal ng higit sa kanyang sarili? Ang ituring na isang basurang itatapon matapos pakinabangan. Habang dahan-dahang pinupulot ni Teresa ang sandok mula sa sahig, isang bagay ang nagbago sa loob niya. Ang sakit na kanina ay nagpapahina sa kanya ay unti-unting nagiging isang malamig at matalim na determinasyon. Kung ang research na pinaghirapan niya ang gagamitin ni Marcos para wasakin siya, sisiguraduhin niyang ito rin ang magiging mitya ng sarili nitong pagbagsak. Ayos ka lang ba, Teresa? Bakit parang namumutla ka? Tanong ni Marcos. Ang kamay nito ay marahang humahaplos sa kanyang balikat. Hindi sumagot si Teresa. Pinilit niyang ngumiti, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa ilalim ng kanyang suot na apron, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa bumao ng kanyang mga kuko sa sariling palad. Ayos lang ako, Marcos. Pagod lang marahil sa paghahanda para sa espesyal na gabing ito. Malambing niyang sagot. Ngunit ang bawat salita ay may dalang lason na siya lang ang nakakaalam. Habang inihahain niya ang pagkain, isang maliit na sobre ang nakita niyang nakasilip sa bulsa ng jacket ni Marcos na nakasabit sa upuan. Isang sobreng may tatak ng isang kilalang law firm. Doon niya napagtanto na hindi lang pala plano ang lahat. Nakaabang na ang patibong para sa kanya. Napatingin siya sa bintana. Sa labas, kung saan ang kadiliman ng gabi ay tila lalong kumapal. Sa sandaling iyon, ang Teresa, na marupok at mapagmahal ay tuluyan ng pumanaw. At sa kanyang pagbangon, wala siyang ititira kahit na anino ng mga taong nagtangka na saktan siya. Kailan kaya magsisimula ang tunay na pag-ulan para hugasan ang lahat ng dumi sa tahanang ito? O baka naman ang ulan ay hindi galing sa langit, kundi mula sa mga matang pagod na sa pagluha. Pirmahan mo na ito, Teresa. Para sa atin din naman ito, para sa kinabukasan natin ni Sofia. Huwag mo nang pairalin ang pagiging emosyonal mo dahil sa mundong ito, kailangan natin ng seguridad. Ang mga salitang yun ni Marcos ay tila mga lason na pilit niyang isinusubok kay Teresa habang sila ay nasa hapagkainan kinabukasan. Ang sikat ng araw na pumapasok sa kanilang bintana ay tila nangungutya, nagpapakita ng bawat detalye ng marangyang buhay na binuo ni Teresa sa ibabaw ng kanyang mga pangarap na kinalimutan. Hawak ni Teresa ang isang tasa ng kape. Ang init nito ay unti-unting lumilipat sa kanyang palad, ngunit ang kanyang buong pagkatao ay nananatiling naninigas sa lamig. Tiningnan ni Teresa ang mga papel na nakalatag sa mesa. Isang dokumento ito para sa Project Healer, ang pananaliksik na pinagpuyatan niya sa loob ng 5 taon. Ang pag-aaral na naglalayong magbigay ng murang lunas para sa mga batang may sakit sa puso. Ngunit sa itaas ng pahina, ang tanging pangalang nakasulat ay Dr. Marcos Ilustre. Wala ang kanyang pangalan, wala ang kanyang pagkilala. At ayon sa narinig niya kagabi, ang mga papel na ito ang magsisilbing tali na hihila sa kanya pababa sa oras na pumutok ang iskandalong balak gawin nina Marcos at Valerie. Mahal, nakikinig ka ba? Masyado ka na namang malalim ang iniisip. Isipin mo na lang, kapag naaprubahan ang pondo nito, hindi mo na kailangang mag-alala sa tuition ni Sofia. Magiging komportable na ang buhay natin. Muling hirit ni Marcos. Ang kanyang boses ay puno ng mapagkunwaring pagmamalasakit. Dahan-dahang itinuwid ni Teresa ang kanyang upo. Ang bawat galaw niya ay tila isang maingat na sayaw sa ibabaw ng mga basag na salamin. Marcos, sigurado ka ba sa mga datos na ito? Parang may mga pagbabago rito sa huling bahagi ng clinical trials. Tanong niya. Ang kanyang tinig ay mahinahon ngunit may kaibuturan ng talim. Bahagyang natigilan si Marcos.
Isang mabilis na kislap ng pagkabalisa ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito napalitan ng isang mapanguyat na tawa. Teresa, ako ang doktor dito. Ako ang nakakaalam ng takbo ng medisina sa panahong ito. Ang tungkulin mo ay suportahan ako, hindi ang kwestiyunin ang kakayahan ko. Masyado ka nang matagal na nawala sa ospital para maintindihan ang mga bagong protocol. Ang bawat salitang binitiwan ni Marcus ay parang matinding hampas na muling nagpapaalala kay Teresa kung gaano siya binaliwala ng lalaking pinagkatiwalaan niya. Dahan-dahan niyang kinuha ang panulat. Mabigat ito sa kanyang mga daliri. Parang tanda ng isang kapalarang ayaw niyang tahakin, ngunit alam niyang kailangan niyang sumunod sa laro ni Marcus upang magkaroon ng pagkakataong makabawi. Sa isang mabilis ngunit matatag na galaw, isinulat niya ang kanyang pangalan sa ibaba ng pahina. Iyan ang asawa ko. Huwag kang mag-alala. Gagantimpalaan kita sa katapatan mo. Sabi ni Marcus sabay kuha sa mga papel. Ang kanyang ngiti ay tila isang hayop na kakukuha pa lang ng kanyang biktima. Nang umalis si Marcus patungo sa ospital, naiwan si Teresa sa gitna ng katahimikan ng kanilang tahanan. Ngunit ang katahimikang yon ay mabilis na nabasag nang marinig niya ang tunog ng isang sasakyang huminto sa labas. Mula sa bintana, nakita niya si Valerie, ang babaeng narinig niyang kausap ni Marcus kagabi. Ang babaeng ito ay tila isang makabagong manunulang nakadamit ng mamahaling puting coat. Bumababa mula sa isang pulang sasakyan na tila isang nagbabagang apoy sa gitna ng kalsada. Hindi nagtagal, nagpa siya si Teresa na sundan ng asawa sa ospital sa ilalim ng dahilan na maghahatid siya ng nakalimutang baon. Gusto niyang makita ang sarili niyang mga kaaway sa kanilang teritoryo. Sa lobby ng St. Jude Medical Center, ang bawat hakbang ni Teresa ay tila isang mabigat na pasanin. Ang amoy ng antiseptic at ang tunog ng mga monitor sa paligid ay nagpabalik sa kanya sa mga panahong siya pa ang reyna ng mga pasilyong ito. Ngunit ngayon, tila isa na lamang siyang estranghero. Nakita niya sila sa dulo ng hallway. Si Marcus at Valerie, magkatabi, nagtatawanan habang nakatingin sa isang tablet. Ang distansya sa pagitan nila ay halos wala. Ang bawat kilos ay nagpapakita ng isang ugnayang higit pa sa pagiging magkatuwang sa trabaho. Nang mapansin ni Valerie si Teresa, hindi ito nagpakita ng takot. Sa halip, isang mapanghamong ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. "Oh, the devoted wife is here," sabi ni Valerie. Ang kanyang boses ay tila isang matalas na kuko na kumakamot sa dingding. "Hi Teresa, maraming salamat sa suporta mo sa project ni Marcus. Malaki ang maitutulong nito para mas makilala siya sa buong bansa. Sayang nga lang, hindi ka na bahagi ng mundong ito, no? Boring ba sa bahay?" Hinarap siya ni Teresa nang may nakakatakot na kalmado. Ang paggawa ng pundasyon ang pinakamahirap na bahagi ng anumang istruktura, Valerie. At kung minsan, ang mga taong nasa loob ng bahay ang unang nakakaalam kung kailan ito guguho. Bahagyang nawala ang ngiti ni Valerie, ngunit bago pa man ito makasagot, isang courier ang lumapit sa kanila. "Para kay Mrs. Teresa Ilustre po, may urgent letter po mula sa Professional Regulation Commission at Medical Board." Nanginginig ang mga kamay ni Teresa nang tanggapin niya ang sobre. Ang puting papel ay tila nagliliyab sa kanyang paningin. Binuksan niya ito at ang bawat salitang nakasulat ay tila isang hatol na nagpaguho sa kanyang natitirang lakas. Notice of formal investigation. Allegations of research fraud and professional malpractice. Tumingin si Teresa kay Marcus na ngayon ay nakatayo na sa likuran ni Valerie. Ang mukha ng kanyang asawa ay walang emosyon. Tila isang estatwang bato na pinapanood ang kanyang pagkalunod. Doon niya nalaman, ang pirma niya kanina ay hindi para sa tagumpay, kundi para sa kanyang sariling pagkabilanggo. Paano nga ba lalaban ng isang ibon na ang sariling pakpak ay ibinigay na niya sa iba para lang makalipad ang mga ito? "Inaasahan ko na ang lahat, Marcus. Ang panloloko mo, ang pagtataksil ninyo ni Valerie.
Pero ang sirain ng pangalan ko sa harap ng medical board, iyan ang hindi ko mapapatawad. Ang mga salitang ito ay hindi binigkas ni Teresa ng malakas. Nanatili itong nakabaon sa kanyang isipan habang nakatitig siya sa puting dingding ng opisina ng kanyang dating mentor, si Dr. Arturo Mendoza. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang alikabok ng pait. Sa labas ng bintana, ang mga dahon ng punong nara ay dahan-dahang nalalagas, tila sumasabay sa unti-unting pagguho ng mundo ni Teresa. Si Dr. Mendoza, isang matandang lalaki na may buhok na kasing puti ng kanyang malinis na hangarin, ay tahimik na nagbabasa ng mga dokumentong dinala ni Teresa. Ang tanging maririnig sa silid ay ang banayad na paglipat ng mga pahina, isang tunog na nagpapaalala kay Teresa ng mga gabi noong siya ay estudyante pa lamang, puno ng pangarap at pag-asa. Ngunit ngayon, ang mga pahinang iyon ay hindi na karunungan ang dala, kundi ebidensya ng isang krimen. Teresa, anak, panimula ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Ang mga pirma rito mukhang tunay sa unang tingin. Pero kung susuriin ang petsa ng mga eksperimentong ito, nung mga panahong nasa probinsya ka para mag-alaga sa nanay mo, imposibleng ikaw ang nagsagawa ng mga clinical trials na ito. Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Hinawakan niya ang gilid ng mesa upang pigilan ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ibig sabihin, Dr. Mendoza, matagal na nila itong pinaplano. Ginamit ni Marcos ang lisensya ko para mag-eksperimento sa mga gamot na hindi pa subok. At ngayon, nang magkaroon ng komplikasyon sa mga pasyente, ako ang ituturo nilang may kasalanan. Hindi lang yon, Teresa. Dagdag ng doktor habang itinuturo ang isang bahagi ng report. Ang data na ginamit dito ay pinakialaman. Binago ang mga mortality rate para magmukhang matagumpay ang research. Kapag nalaman ito ng board, hindi lang pagkansela ng lisensya ang kakaharapin mo, maaari kang makulong. Ang salitang makulong ay tila isang kulog na yumanig sa katinuan ni Teresa. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa loob ng isang masikip na hawla. Sa kanyang isipan, nakita niya ang mukha ng kanyang anak na si Sofia, ang kanyang ngiti, ang kanyang inosenteng mga mata. Paano na ang kanyang anak kung ang kanyang ina ay nasa likod ng mga rehas para sa kasalanang hindi naman niya ginawa? Lumabas si Teresa sa opisina ni Dr. Mendoza na tila isang anino na lumalakad sa ilalim ng matirik na sikat ng araw. Sa isang tahimik na pasilyo ng ospital, isang lugar na malayo sa mata ng maraming tao, biglang humarang sa kanyang daan si Valerie. Ang babae ay nakatayo doon, suot ang kanyang mapangaping ganda. Ang kanyang labi ay pinahira ng matingkad na pulang lipstick, tila dugo ng isang biktima. Nagsumbong ka na naman ba sa matandang iyon, Teresa? Akala ko ba matalino ka? Hindi mo ba naiintindihan na kahit anong gawin mo, ikaw ang lalabas na kontrabida rito? Marcos belongs to me now, and so does your research. You're just a ghost from his past that refused to leave. Huminga ng malalim si Teresa. Pinilit niyang panatilihin ang kanyang dangal sa kabila ng pambabastos ng babaeng ito. Ang katotohanan ay hindi parang damit na maaari mong palitan kung kailan mo gusto, Valerie. Maaring nakuha mo si Marcos, pero ang kaluluwa ng pananaliksik na yon, hinding-hindi mo yon maiintindihan dahil wala kang puso para sa mga pasyente. Tumawa ng nakakaloko si Valerie, isang tunog na tila mga pako na kinakalos sa bakal. Hearts don't pay the bills, Teresa. Power does. At sa laro naming ito ni Marcos, ikaw ang pusta na matatalo. Biglang bumukas ang pinto sa dulo ng pasilyo at lumitaw si Marcos. Ang kanyang mukha ay madilim, tila isang bagyong paparating. Hindi siya tumingin kay Valerie, ang kanyang mga mata ay diretsong nakapako kay Teresa. Lumapit siya ng dahan-dahan, ang bawat hakbang niya ay tila nagpapabigat sa hangin sa paligid. Nalaman ko na binisita mo si Dr. Mendoza, sabi ni Marcos. Ang kanyang boses ay mababa
at puno ng banta. Teresa, huwag mo akong subukan. Huwag mong isipin na hahayaan kitang sirain ang lahat ng binuo ko. Binuo mo, Marcus? O binuo ko na ninakaw mo? Sagot ni Teresa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ngumisi si Marcus, isang ngisi na nagpadama kay Teresa ng tunay na takot. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Lumapit si Marcus sa kanyang tainga at bumulong. Ang kanyang mainit na hininga ay tila isang ahas na gumagapang sa balat ni Teresa. Isipin mo si Sofia, Teresa. Kung magpapatuloy ka sa paglaban, sisiguraduhin ko na ang korte ang magpapasya na hindi ka karapat-dapat na maging ina. Sino ang paniniwalaan nila? Ang isang tanyag na doktor na may malinis na record o ang isang asawang nasasangkot sa medical fraud at may problema sa kaisipan? Isang salita ko lang at kukunin ko sa iyo ang anak mo habang buhay. Napako si Teresa sa kanyang kinatatayuan. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang pangalan ng kanyang anak ay naging isang matalim na kutsilyo na itinusok ni Marcus sa kanyang pinakamahinang bahagi. Pinanood niya ang pag-alis ni Marcus at Valerie. Ang dalawa ay magkasamang naglalakad palayo habang siya ay naiwang mag-isa sa gitna ng malamig at madilim na pasilyo. Hawak ang kanyang dibdib na tila bibigay na sa tindi ng sakit. Baka pagod ka lang talaga, Teresa. O baka naman nag-uumpisa ng mawala ang katinuan mo, gaya ng nangyari sa nanay mo bago siya pumanaw. Masyado mo kasing dinidibdib ang mga bagay na wala namang basihan. Ang boses ni Marcus ay parang isang marahang haplos na may kasamang talim ng patalim. Nakatayo siya sa pintuan ng silid ni Sofia habang si Teresa ay tahimik na nagtutupi ng mga maliliit na damit ng kanilang anak. Ang bawat tupi ng tela ay tila isang pagtatangka ni Teresa na ayusin ang kanyang nawawasak na buhay. Ang bango ng baby detergent ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling pawis at takot. Isang kabaligtaran ng marangyang pabango na suot ni Marcus. Napatigil ang mga kamay ni Teresa. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kalamnan, ang panunuyo ng kanyang lalamunan na tila nilalamon ng buhangin. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ituro ang mga dokumentong nakita niya, ang mga kasinungalingang narinig niya. Ngunit sa halip na galit, isang malamig at blangkong titig ang ibinigay niya sa kanyang asawa. Siguro nga, Marcus. Siguro nga ay hindi ko na alam ang totoo sa hindi. Mahina niyang sagot. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Ito ang kanyang bagong sandata, ang pagpapanggap. Kung gusto ni Marcus na isipin na siya ay mahina at nawawala sa sarili, ibibigay niya ito sa kanya. Sa ilalim ng kanyang suot na maluwag na duster, ang kanyang kanang kamay ay nakahawak sa isang maliit na digital recorder na nakatago sa bulsa. Isang pindot lang at ang bawat salitang iluluwa ni Marcus ay magiging bala na gagamitin niya sa hinaharap. Nang umalis si Marcus para maligo, mabilis na kumilos si Teresa. Ang kanyang mga hakbang ay kasing tahimik ng isang pusang nagmamanman sa dilim. Pumasok siya sa home office ni Marcus, isang silid na dati ay puno ng kanilang mga pangarap. Ngunit ngayon ay naging kuta ng mga lihim. Inilagay niya ang recorder sa likod ng isang makapal na libro ng medisina sa mismong lugar kung saan madalas silang mag-usap ni Valerie kapag akala nila ay tulog na si Teresa. Pagbalik niya sa kusina, nakita niya ang kanyang sarili sa refleksyon ng takore. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang masayahing doktor na nakilala niya 10 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang mga mata ay malalim ang itim na bilog. Ang kanyang balat ay tila papel na madaling mapunit. Ngunit sa likod ng kapagurang yon, may isang apoy na nagsisimulang mag-alab. Gabi na nang marinig ni Teresa ang mahinang bulong sa kabilang silid. Nakahiga siya sa sofa, nagpapanggap na nakatulog na habang nakayakap sa isang unan. Narinig niya ang pag-ungot ng pinto ng opisina at ang pamilyar na boses ni Valerie. "Are you sure she's buying it, Marcus? Ang hirap paniwalaan na..."
Ang isang gaya ni Teresa ay basta na lang susuko, sabi ni Valerie. Ang boses nito ay puno ng pagdududa. Wala siyang choice. Takot siyang mawala si Sofia. Gagamitin ko ang kahit anong paraan para manatili siyang tahimik hanggang sa maklear ang pangalan ko sa board. Pagkatapos noon, itatapon ko na siya sa isang psychiatric facility para tuluyan na siyang mawala sa landas natin. Sagot ni Marcus, at narinig ni Teresa ang tunog ng pag-inom nito ng alak, ang lagitik ng yelo sa baso na tila mga butong na babali. Naramdaman ni Teresa ang pag-akyat ng asido sa kanyang lalamunan. Ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin hanggang sa huling hininga ay balak siyang ipakulong sa isang mental hospital. Ang bawat himaymay ng kanyang puso ay tila hinihiwa ng isang mapurol na kutsilyo. Ngunit bago pa man makasagot si Valerie, biglang tumunog ang telepono sa loob ng opisina. Isang matagal na katahimikan ang sumunod. Hello? Sino ito? Boses ni Marcos ang narinig ni Teresa, ngunit ang tono nito ay biglang nagbago. Mula sa pagiging mapagmataas, naging puno ito ng kaba. Paano mo nakuha ang numerong ito? Hindi maaari. Patay na ang taong sinasabi mo. Narinig ni Teresa ang pagkakalos ng upuan sa sahig at ang mabilis na paghinga ni Marcos. Pagkatapos ay ang boses ni Valerie. Sino yon, Marcos? Bakit ganyan ang mukha mo? Isang multo, Valerie. Isang multo mula sa nakaraan mo ang tumatawag, sagot ni Marcos. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Napatayo si Teresa sa kanyang pagkakahiga sa sofa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis. Tila isang makinang nawalan ng preno. Sino ang tumatawag? Anong lihim ni Valerie ang pilit itinatago ni Marcos? Sa gitna ng kadiliman ng sala, isang maliit na liwanag ang nagmula sa kanyang sariling telepono na nasa ibabaw ng mesa. Isang mensahe ang pumasok mula sa isang hindi kilalang numero. Ang nilalaman nito ay nagpadama kay Teresa ng isang kakaibang uri ng pangamba. Teresa, huwag kang matutulog ngayong gabi. Ang taong pinagkakatiwalaan mo ang mismong magdadala sa iyo sa bangin. May kailangan kang malaman tungkol sa totoong pagkatao ni Valerie. Sino ang nagpadala ng mensaheng ito? At bakit tila mas malalim pa ang balon ng mga kasinungalingan kaysa sa inaakala niya? Teresa, anak, ang utang na loob ay hindi parang damit na, kapag luma na, ay maaari mo nang hubarin at itapon. Si Marcos ang nagligtas sa atin noong panahong wala tayong makain at ang nanay mo ay nag-aagaw buhay. Huwag mong kakalimutan yon. Ang mga salitang yon ni Nanay Ising ay tila mga mabibigat na kadena na pumupulupot sa leeg ni Teresa. Nakaupo sila sa hapagkainan, isang eksenang dapat sana ay puno ng init ng pamilya, ngunit para kay Teresa ay tila isang pagtitipon ng mga estranghero. Ang usok mula sa mainit na sinigang ay humahalo sa malamig na tensyon sa pagitan nila. Si Marcos ay nasa kabisera, nakangiti habang nilalagyan ng kanin ang plato ng kanyang ina. Tila siya ang pinakamabait na anak sa buong mundo. Opo, nanay. Hindi ko po nakakalimutan yon, sagot ni Teresa. Ang kanyang boses ay pilit na pinatatatag. Tumingin si Marcos sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tila nagdiriwang sa bawat salitang binitawan ni Nanay Ising. Alam ni Marcos na ang kahinaan ni Teresa ay ang kanyang pagpapahalaga sa tradisyon at ang kanyang pasasalamat sa mga taong tumulong sa kanya noong siya ay lugmok pa. Ginamit ito ni Marcos bilang isang tanikala para manatili siyang sunod-sunuran. Mabuti naman at naiintindihan mo, Teresa, ani Marcos, habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ni Teresa sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang haplos ay tila isang ahas na dahan-dahang pumupulupot. Minsan kasi, sa sobrang pagod mo sa bahay, nakakalimutan mo na kung sino ang tunay na naghahanap buhay para sa inyo ni Sofia. Ang mga balibalitang naririnig mo tungkol sa akin at kay Valerie. Mga bunga lang yon ng inggit ng mga tao sa ospital. Huwag mong sirain ang pamilya natin dahil lang sa maling hinala.
Naramdaman ni Teresa ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang isuka ang pagkain. Gusto niyang isumbat ang lahat ng ebidensyang hawak niya, ang mga boses na na-record niya, at ang mensaheng natanggap niya kagabi tungkol sa lihim ni Valerie. Pero nanatili siyang tahimik. Pinanood niya si Nanay Ising na tumatango. Ang matanda ay bulag sa tunay na pagkatao ng kanyang anak. Pagkatapos ng hapunan, nang makatulog na si Sofia at abala si Nanay Ising sa panonood ng telebisyon, muling dinalaw ni Teresa ang opisina ni Marcos. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Bawat tunog ng kanyang mga hakbang sa sahig ay tila isang babala. Naalala niya ang mensahe. May kailangan kang malaman tungkol sa totoong pagkatao ni Valerie. Hinalughog niya ang mga lumang cabinet, ang mga folder na puno ng alikabok na matagal nang hindi nagagalaw. Alam niyang may tinatago si Marcos, isang bagay na hindi lang tungkol sa medical fraud, kundi tungkol sa nakaraan na pilit nilang ibinabaon ni Valerie. Sa pinakailalim ng isang kahon ng mga lumang pasyente, nahanap niya ang isang asul na folder. Ang pangalan sa itaas ay pamilyar. Patient 402, Luwalhati Corpus. Nanginginig ang mga kamay ni Teresa nang buksan niya ang file. Ang mga dokumento sa loob ay hindi tungkol sa puso, kundi tungkol sa isang operasyon sa bato na naganap 10 taon na ang nakalilipas sa isang maliit na klinika sa probinsya. Ang surgeon na nakapirma ay si Marcos, ngunit ang assistant ay isang nurse na nagngangalang Valerie. Habang binabasa ni Teresa ang mga surgical notes, isang katotohanan ang tumambad sa kanya na nagpadama sa kanya ng matinding takot. Ang operasyong yon ay hindi pala isang legal na transplant. Ito ay isang kaso ng organ trafficking na nauwi sa pagkamatay ng pasyente. At ang lahat ng ebidensya ay itinago sa ilalim ng pangalan ni Teresa bilang supervising doctor, kahit na noong panahong iyon ay nasa Maynila siya at nag-aaral. Iyon ba ang hinahanap mo, Teresa? Ang boses ni Marcos ay tila galing sa ilalim ng lupa. Biglang bumukas ang ilaw ng opisina, nagdulot ng isang matalim na liwanag na nagpaiskaril sa paningin ni Teresa. Nakatayo si Marcos sa pintuan, ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng ngiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng purong galit. Ang uri ng galit na handang pumatay para lamang manatiling lihim ang isang kasalanan. Binitiwan ni Teresa ang folder. Ang mga papel ay nagliparan sa sahig na tila mga puting ibon na may bali ang pakpak. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Ngunit ang mas malakas na tunog ay ang mabilis na paghinga ni Teresa habang paatras siyang lumalayo. Akala ko ba ay susunod ka na sa mga payo ni nanay? Lumapit si Marcos ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang niya ay tila nagpapaliit sa espasyo sa pagitan nila. Masyado kang mausi sa Teresa at ang mga taong masyadong maraming nalalaman. Karaniwan ay hindi nagtatagal sa mundong ito. Napako si Teresa sa gilid ng mesa. Ang kanyang likod ay sumadsad sa malamig na kahoy. Wala na siyang matatatakbuhan. Ang anino ni Marcos ay lumaki sa pader. Tila isang halimaw na handa siyang lamunin ng buo. Ano na ang gagawin mo ngayon, mahal ko? Bulong ni Marcos, habang hinahawakan ang kanyang panga nang napakahigpit hanggang sa makaramdam si Teresa ng sakit. Sino ang paniniwalaan nila? Ang isang doktor na tinitingala ng lahat o ang isang asawang puno ng mga nakatagong folder at mga guni-guni? Sa labas, biglang bumuhos ang isang malakas na ulan. Ang mga patak nito sa bubong ay tila mga luha ng langit para sa isang babaeng muling nabaon sa ilalim ng mga kasinungalingan. Akala mo ba ay makakalusot ka sa akin, Teresa? Sa loob ng 10 taon, alam ko ang bawat galaw mo, bawat paghinga mo. Huwag mong isipin na mas matalino ka kaysa sa akin dahil sa huli, isa ka lang asawang nakatira sa ilalim ng aking anino. Ang boses ni Marcos ay parang isang malamig na hampas ng bakal sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling mahigpit na nakahawak sa panga ni Teresa. Isang haplos na walang bahid ng pag-ibig,
kundi purong pag-aari at pananakot. Ang dilim sa loob ng opisina ay tila lalong kumapal. Tanging ang maliit na liwanag mula sa lamp sa mesa ang nagbibigay ng anyo sa kanilang dalawa. Isang maninila at isang biktima na pilit kumakawala. Naramdaman ni Teresa ang pagdaloy ng pawis sa kanyang likuran. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabilis na padyak sa kanyang dibdib. Isang tunog na sapat na para marinig sa loob ng silid. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga papel na nakakalat sa sahig. Ang mga ebidensya ng malagim na nakaraan ni Marcos na hindi niya kailanman inakala. "Marcos, nasasaktan ako." Mahina niyang sambit. Ang kanyang tinig ay nanginginig, ngunit may halong pakiusap. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Alam niyang sa oras na magpakita siya ng matinding takot, mas lalong gaganahan ang halimaw na nasa harap niya. "Hinanap ko lang ang perang pambayad sa kuryente. Akala ko ay inilagay mo rito." Binitawan ni Marcos ang kanyang panga ng may puwersa dahilan upang mapaling ang mukha ni Teresa. "Huwag mo akong lokohin, Teresa. Nakita kitang binabasa ang folder na yon. Ano ang balak mo? Isusumbong mo ako? Sa tingin mo ba ay may maniniwala sa'yo?" Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marcos habang sinisipa niya ang mga papel sa sahig. Ang tunog ng pagkuskos ng papel sa sahig ay tila mga tuyong dahon na niyuyurakan. Ang lahat ng nakasulat diyan, ang lahat ng nangyari 10 taon na ang nakalilipas. Bahagi na yon ng kasaysayan. At sa kasaysayang yon, ikaw ang nakapirma bilang supervising doctor. Kung babagsak ako, Teresa, tinitiyak ko sa'yo, ikaw ang mauuna sa kulungan. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Valerie. Ang kanyang suot na sutlang pantulog ay tila isang anino ng kamatayan sa gitna ng dilim. Walang bakas ng gulat sa kanyang mukha. Tila ba kanina pa siya nakikinig sa labas. "Sabi ko na sa'yo, Marcos, hindi dapat natin hinahayaan ang babaeng ito na magpagala-gala sa bahay." Ani Valerie, ang kanyang boses ay tila isang matalas na karayom. Lumapit siya kay Teresa at hinaplos ang pisngi nito na namumula pa rin sa pagkakasakal ni Marcos. "Sayang ka, Teresa. Napakaganda mo sana, pero masyado kang mapangahas. Alam mo ba kung anong nangyayari sa mga taong masyadong matanong?" Hinarap ni Teresa ang dalawa. Ang kanyang pagkatao ay tila unti-unting nabubura sa harap ng kanilang kasamaan. Ngunit sa ilalim ng kanyang takot, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan, ang recorder. Ang recorder na inilagay niya sa likod ng mga libro. Naka-on pa kaya ito? Nakuha kaya nito ang pag-amin ni Marcos tungkol sa operasyon 10 taon na ang nakalilipas? "Hindi niyo ako matatakot," sabi ni Teresa. Ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. Ang katotohanan ay may sariling paraan para lumabas. At kahit itago niyo pa ang lahat ng folder sa mundong ito, hindi niyo mabubura ang dugong nasa mga kamay niyo. Isang mabilis at malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Teresa mula kay Valerie. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Kasunod ang lasa ng dugo sa loob ng bibig ni Teresa. "Masyado kang madaldal," bulong ni Valerie. "Marcos, kailangan na nating gawin ang plano. Ngayon na. Hindi natin pwedeng hintayin na makapagsumbong pa siya." Hinawakan ni Marcos ang braso ni Teresa ng napakahigpit, tila dudurugin ang kanyang mga buto. "Tama si Valerie. Masyado ka nang naging panganib para sa amin, Teresa. Siguro ay oras na para magkaroon ka ng mahabang pahinga. Isang pahinga sa isang lugar na walang makikinig sa mga kwento mo." Kinaladkad ni Marcos si Teresa patungo sa pinto, habang ang babae ay pilit na nanlalaban. Ang kanyang mga kuko ay kumakalos sa pader, nag-iiwan ng mga marka ng kanyang paghihirap. Ngunit sa gitna ng kanyang pakikipagbuno, napansin ni Teresa ang isang bagay sa sahig, ang kanyang telepono na nahulog kanina sa ilalim ng mesa. Isang mensahe ang umilaw sa screen, isang pangalang nagpadagundong
sa kanyang puso. Dr. Mendoza, mabilis na sinipa ni Teresa ang telepono patungo sa ilalim ng cabinet bago pa man ito makita ni Marcos. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon niya. Kung dadalhin siya ni Marcos sa kung saan, kailangang may makahanap sa ebidensyang iniwan niya sa silid na ito. Saan mo ako dadalhin, Marcos? Maawa ka kay Sofia. Sigaw ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng pait. Huwag kang mag-alala kay Sofia, sagot ni Marcos habang binubuksan ang pinto ng kanilang bahay, kung saan ang ulan ay patuloy pa ring bumubuhos ng malakas. Magkakaroon siya ng bagong nanay, isang nanay na mas matalino at mas masunurin kaysa sayo. Nang isakay siya ni Marcos sa sasakyan, tumingin si Teresa pabalik sa kanilang bahay. Ang ilaw sa silid ni Sofia ay nakabukas pa rin. Sa sandaling iyon, isang panalangin ang namutawi sa kanyang isipan. Isang panalangin na sana ay hindi ito ang huling pagkakataon na makikita niya ang kanyang anak. Ngunit habang umaandar ang sasakyan sa gitna ng madilim na kalsada, napansin ni Teresa na hindi sila patungo sa ospital. Patungo sila sa isang liblib na daan sa gilid ng bundok. Isang lugar kung saan ang mga sigaw ay kinakain ng hangin at ang mga lihim ay ibinabaon sa lupa. Ano ang balak gawin ni Marcos sa kanya sa gitna ng kadiliman? At sapat kaya ang recorder na naiwan niya sa opisina para iligtas ang kanyang buhay bago maging huli ang lahat? Dito ka na lang muna, Teresa. Dito kung saan walang makakarinig sa mga guni-guni mo. Para rin ito sa ikabubuti mo, para makapagpahinga ang isip mong pagod na. Ang boses ni Marcos ay parang isang malamig na bulong na humahalo sa ingay ng malakas na ulan sa labas ng sasakyan. Nakaupo si Teresa sa passenger seat. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa seatbelt na tila ito na lamang ang nag-iisang bagay na nag-uugnay sa kanya sa mundo ng mga buhay. Ang bawat pagtama ng malalaking patak ng ulan sa windshield ay lumilikha ng isang magulo at mabilis na ritmo, tila mga libu-libong daliri na pilit kumakatok sa salamin para siya ay iligtas. Binabagtas nila ang madilim at palikong daan patungo sa isang lumang rest house sa dulo ng Antipolo. Ang mga puno sa gilid ng kalsada ay tila mga higanting anino na sumasayaw sa gitna ng bagyo, nagbabantay sa kanyang pagdaan patungo sa kawalan. Tiningnan ni Teresa ang profile ni Marcos, ang matangos na ilong, ang matitigas na panga, at ang mga kamay na biti ay nagpapakalma sa kanya. Ngunit ngayon ay siyang nagmamaneho patungo sa kanyang kapahamakan. Marcos, please. Bumalik na tayo. Isipin mo si Sofia. Pakiusap ni Teresa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng hikbi at panalangin. Hindi mo kailangang gawin ito. Pwede nating pag-usapan ng lahat. Maaari nating ayusin ang pamilya natin. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Marcos. Lumingon siya ng bahagya kay Teresa at sa isang mabilis na galaw, hinawakan niya ang buhok ng asawa at dahan-dahang hinila ito palapit sa kanya. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Marcos ay humalo sa amoy ng takot ni Teresa. Ayusin? Teresa, sinira mo na ang lahat ng buksan mo ang folder na yon. Bulong ni Marcos. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Huwag kang mag-alala. Sasabihin ko kay Sofia na kailangan mong magpagaling sa probinsya. Magpapadala ako ng pera buwan-buwan. Pero ikaw, mananatili ka rito hanggang sa mamatay ang lahat ng ebidensyang hawak mo. Binitawan ni Marcos ang kanyang buhok at muling ibinalik ang atensyon sa pagmamaneho. Sa gitna ng katahimikan sa loob ng sasakyan, tanging ang tunog ng wiper na kumakalo sa salamin ang maririnig. Isang tuyo at paulit-ulit na tunog na tila nagbibilang ng bawat segundong natitira sa kalayaan ni Teresa. Pilit na pinakalma ni Teresa ang kanyang sarili. Bilang isang doktor, alam niya ang epekto ng adrenaline sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso, ang panlalamig ng kanyang mga paa,
at ang matalas na sakit sa kanyang pisngi na sinampal ni Valerie kanina. Inisip niya ang recorder na naiwan sa opisina, ang teleponong itinago sa ilalim ng cabinet, at ang huling mensahe mula kay Dr. Mendoza. May pag-asa pa ba? O sadyang huli na ang lahat? Huminto ang sasakyan sa harap ng isang mataas at kinakalawang na gate. Ang tunog ng pagkuskos ng gulong sa mga basang bato ay tila isang babala. Lumabas si Marcus at binuksan ang pinto ng rest house, isang lumang istruktura na gawa sa kahoy at bato, tila isang luma at madilim na kuta na matagal nang pinabayaan ng panahon. Kinaladkad ni Marcus si Teresa papasok sa loob. Ang amoy ng amag at luma ay agad na sumalubong sa kanila. Walang kuryente. Tanging ang liwanag ng kidlat ang nagbibigay ng anyo sa mga lumang muebles na nababalutan ng puting tela, tila mga multo na naghihintay sa kanilang pagdating. "Maupo ka," utos ni Marcus habang itinutulak si Teresa sa isang lumang silya. Kumuha si Marcus ng isang kandila at sinindihan ito. Ang maliit na apoy ay lumikha ng mga mahahabang anino sa pader. Lumapit siya kay Teresa at dahan-dahang lumuhod sa harap nito. Sa isang nakakapangilabot na sandali, hinawakan niya ang mga kamay ni Teresa at hinalikan ang kanyang mga palad ng marahan. Tila ba sila ay nasa isang romantikong gabi? "Sayang ka talaga, Teresa," bulong ni Marcus. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na pangungulila. "Kung naging masunurin ka lang sana, hindi tayo aabot sa ganito. Mahal pa rin naman kita, sa paraang alam ko. Pero ang ambisyon ko, mas mahal ko yon kaysa sa kahit kanino." Naalala niya ang uyayi na kinakanta niya gabi-gabi kay Sofia, isang kanta tungkol sa bituin na hindi nawawala sa gitna ng dilim. Sinimulan niyang ihamang himig na yon ng napakahina, isang paraan para manatiling buo ang kanyang katinuan sa gitna ng kabaliwan ng kanyang asawa. "Anong kinakanta mo?" tanong ni Marcus. Ang kanyang kilay ay nagsalubong. "Ang awit ng katotohanan, Marcus," sagot ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay diretso nang nakatingin sa mga mata ng asawa. "Dahil kahit saang dilim mo ako itago, ang liwanag ng ginawa ko para sa mga pasyente ay hinding-hindi mo mabubura." Biglang natigilan si Marcus nang makarinig sila ng isang tunog mula sa labas. Isang tunog ng isa pang sasakyang huminto sa tapat ng gate. Ang liwanag ng headlight ng dumating na sasakyan ay tumagos sa mga siwang ng bintana, nagdulot ng isang matalim na guhit ng liwanag sa madilim na silid. Namutla si Marcus. "Sino yan? Wala akong ibang sinabihan na pupunta tayo rito." Mabilis na tumayo si Marcus at sumilip sa bintana. Isang anino ng isang tao ang bumaba mula sa sasakyan, hawak ang isang payong sa gitna ng bagyo. Hindi ito si Valerie. Hindi rin ito ang mga tauhan ng ospital. Isang matinding kaba ang bumalot kay Teresa. Sino ang taong iyon? Kaibigan ba o isa pang kaaway na magtatapos sa kanyang buhay? Bago pa man makakilos si Marcus, isang malakas na katok ang bumasag sa katahimikan ng rest house. Isang tunog ng kamaong tumatama sa lumang kahoy ng pinto. Tila isang hatol na hindi na makakapaghintay pa. "Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang dalhin siya rito, Marcus? Akala mo ba ay habang buhay mo akong maloloko?" Ang boses na yon ay hindi nanggaling sa isang estranghero, kundi mula sa isang taong pinakainiwasan ni Marcus na makaharap sa gabing iyon. Sa pintuan ng madilim na rest house, nakatayo si Nanay Ising. Basang-basa ang kanyang manipis na duster, ang kanyang puting buhok ay nakadikit sa kanyang mukha, at ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng lambing para sa kanyang anak, ay ngayon ay nag-aapoy sa matinding puot at pighati. Sa likuran niya ay ang matatag na anyo ni Dr. Mendoza. Hawak ang isang malaking payong na tila isang pananggal laban sa lahat ng kasamaan sa mundo. Napabitaw si Marcos sa braso ni Teresa. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang nanghina at ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila isang bangkay na nakatayo sa gitna ng silid. "Nanay, anong ginagawa niyo rito? Gabi na."
Mapanganib ang daan. Mas mapanganib ang anak na pinalaki ko sa kasinungalingan. Ang sigaw ni Nanay Ising ay umalingaw-ngaw. Mas malakas pa kaysa sa kulog sa labas. Humakbang siya papasok sa silid. Ang tunog ng kanyang mga basang tsinelas sa lumang sahig ay tila isang hatol ng konsensya. Lumapit siya kay Teresa at agad na niyakap ang kanyang manugang. Naramdaman ni Teresa ang panginginig ng mga kamay ng matanda. Isang panginginig na puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, Teresa? Bulong ni Nanay Ising sa gitna ng kanyang paghikbi. Nahanap ko ang telepono mo sa ilalim ng cabinet. Nabasa ko ang mga mensahe. Nakita ko ang mga folder. Diyos ko, Marcos, paano mo nagawa ito sa asawa mo? Paano mo nagawa ito sa nanay ni Sofia? Hinarap ni Marcos si Dr. Mendoza. Ang kanyang takot ay unti-unting napapalitan ng desperasyon. Dr. Mendoza, huwag kayong makialam dito. Problema ito ng pamilya namin. Hindi na ito problema ng pamilya lang, Marcos. Mahinahong sagot ng matandang doktor. Ngunit ang bawat salita niya ay tila isang matalim na scalpel na humihiwa sa mga kasinungalingan ni Marcos. Tumawag na ako sa mga otoridad. Ang lahat ng ebidensyang naiwan ni Teresa sa inyong bahay, ang mga audio recording at ang asul na folder ay nasa ligtas ng kamay. Tapos na ang pagtatago mo. Sa gitna ng tensyon, isang malamig na takot ang biglang gumapang sa puso ni Teresa. Isang pangalan ang tanging namutawi sa kanyang isipan. Si Sofia! Nasaan ang anak ko? Tumingin si Marcos sa kanya. Isang nakakatakot na ngiti ang dahan-dahang lumitaw sa kanyang mga labi sa kabila ng kanyang pagkagipit. Akala niyo ba ay wala akong plan B? Nakalimutan niyo yata. Si Valerie. Kanina ko pa siya pinapunta sa bahay para sunduin si Sofia. Sa oras na ito, baka nasa malayo na sila. Tila tumigil ang mundo ni Teresa. Ang kanyang tuhod ay nanghina at napaluhod siya sa malamig na sahig. Ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao ay sumisigaw sa sakit. Ang kanyang inosenteng anak ay nasa kamay ng isang babaeng walang puso. Sa sandaling iyon, ang Teresa na biktima ay tuluyan ng naglaho. Isang bagong lakas. Isang lakas na tanging ang isang ina lamang ang nakakaalam. Ang bumangon mula sa kanyang mga sugat. Tumayo siya. Hinarap si Marcos ng walang takot at tiningnan ito ng diretso sa mga mata. Huwag na huwag mong gagamitin ang anak ko para iligtas ang sarili mo, Marcos. Dahil kung may mangyaring masama kay Sofia, hindi ang batas ang kailangang katakutan mo, kundi ako. Mabilis na kinuha ni Teresa ang susi ng sasakyan na nasa ibabaw ng mesa. Hindi na niya inintindi ang ulan, ang dilim, o ang panganib ng kalsada. Ang tanging mahalaga ay ang kanyang anak. Teresa, mag-ingat ka! Sigaw ni Dr. Mendoza habang pinipigilan si Marcos na makahabol. Tumakbo si Teresa palabas sa gitna ng bagyo. Ang bawat patak ng ulan ay tila nagpapalakas ng kanyang determinasyon. Habang binubuhay niya ang makina ng sasakyan, hinawakan niya ang isang maliit na rosaryo na nakasabit sa rearview mirror, ang rosaryong ibinigay sa kanya ni Sofia noong kaarawan niya. Humalik siya rito. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang kanyang kamay ay matatag sa manibela. Hindi siya titigil. Kahit abutin man siya ng umaga, kahit kailanganin niyang harapin ang demonyo mismo, kukunin niya ang kanyang anak. Habang mabilis na pinapatakbo ni Teresa ang sasakyan pabalik ng Maynila, tumunog ang kanyang telepono. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Nanginginig niyang sinagot ito. Ang screen ay nagpakita ng isang madilim na silid at doon nakita niya si Sofia na natutulog ng mahimbing sa isang kama na hindi pamilyar sa kanya. Pagkatapos ay lumitaw ang mukha ni Valerie. May hawak na isang manipis at matulis na bagay malapit sa pisngi ng bata. Hi Teresa! Mukhang nagkakagulo na kayo dyan sa Antipolo. Bulong ni Valerie. Ang boses nito ay tila isang kumpas ng kamatayan sa gitna ng katahimikan.
Kung gusto mong makitang gising pa ang anak mo bukas, gawin mo ang sasabihin ko. Magkita tayo sa lumang klinika, doon sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Huwag mong hahawakan ng anak ko, Valerie. Isinusumpa ko, kapag may nangyaring masama sa kanya, hinding-hindi ka makakalabas ng buhay sa klinikang yon. Ang boses ni Teresa ay tila isang talim ng kidlat na humihiwa sa ingay ng ulan habang siya ay nagmamaneho ng mabilis pabalik ng Maynila. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa guma nito sa tindi ng kanyang panginginig. Ang bawat ilaw ng sasakyan na dumadaan sa kabilang linya ay tila isang malabong guhit ng ginto sa gitna ng kanyang mga luha. Sa kanyang isipan, tanging ang mukha ni Sofia ang nakalarawan, ang inosenteng mukha ng kanyang anak, na ngayon ay ginagamit na pain ng isang babaeng walang kaluluwa. Samantala, sa loob ng lumang klinika sa isang liblib na sulok ng lungsod, nakatayo si Valerie sa gitna ng alikabok at amoy ng gamot na matagal nang lipas. Ang gusaling ito ang saksi sa unang kasalanan nila ni Marcos 10 taon na ang nakalilipas. Ang mga dingding ay may mga bitak na tila mga sugat na hindi kailanman naghihilom. Pinanood ni Valerie si Sofia na natutulog sa isang lumang folding bed. Ang bata ay walang kamalay-malay sa panganib na nakapaligid sa kanya. Tumunog ang telepono ni Valerie. Ang pangalan ni Marcos ang lumitaw sa screen. Valerie, ano ang ginawa mo? Bakit kinuha mo si Sofia? Ang boses ni Marcos ay puno ng takot at desperasyon, malayo sa mapagmataas na doktor na kilala ng lahat. Nasa likuran ko na ang mga pulis. Sinisira mo ang lahat. Isang mapait at nakakangilong tawa ang pinakawalan ni Valerie. Sinisira ang lahat, Marcos. Ikaw ang sumira sa lahat. Hinayaan mong makapasok si Teresa sa opisina mo. Hinayaan mong mahanap niya ang mga dokumento. Wala ka talagang kwenta. Ginamit lang kita para makuha ang research. Pero ngayon, ikaw ang nagiging pabigat sa akin. Valerie, makinig ka. Ibalik mo si Sofia. Pwede pa tayong tumakas. Pakiusap ni Marcos. Ang kanyang boses ay tila isang basag na baso. Masyado nang huli, Marcos. Iligtas mo ang sarili mo kung kaya mo. Pero ako, hindi ako aalis ng walang dalang kasiguraduhan. Kapag nakuha ko na ang original na digital codes ng research mula kay Teresa, iiwanan ko na kayong dalawa sa basurang ito. Sagot ni Valerie bago niya pinatayan ng tawag ang lalaki nang walang pag-aalinlangan. Naramdaman ni Valerie ang isang uri ng tagumpay. Para sa kanya, ang lahat ng ito ay hustisya para sa sarili niyang ambisyon. Sa kanyang paningin, si Teresa ay isang hadlang lamang, isang babaeng maswerte dahil naging asawa ni Marcos habang siya ay kailangang dumaan sa putik para lang makarating sa itaas. Ang inggit na matagal nang nananalaytay sa kanyang mga ugat ay tila isang laso na tuluyan ng lumason sa kanyang buong pagkatao. Dumating si Teresa sa harap ng klinika. Ang tunog ng pagpreno ng sasakyan sa basang semento ay tila isang mahabang buntong hininga ng paghihirap. Lumabas siya ng sasakyan, hindi alintana ang basang kalsada at ang lamig na tumatagos sa kanyang buto. Sa kanyang upuan, nakita niya ang isang maliit na hair clip ni Sofia, isang kulay rosas na clip na may hugis ng paru-paro. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ang matulis na dulo nito ay bumaon sa kanyang palad. Ngunit hindi niya naramdaman ang sakit. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nag-aapoy na pagnanais na protektahan ng kanyang anak. Pumasok siya sa loob ng klinika. Ang bawat hakbang niya sa madilim na pasilyo ay tila isang paglalakbay pabalik sa impyerno. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa dulo ng hallway sa lumang operating room kung saan naghihintay ang kanyang kaaway. Nandito na ako, Valerie. Ilabas mo si Sofia. Sigaw ni Teresa. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa mga bakanteng silid, tila mga kaluluwang humihingi rin ng katarungan. Lumabas si Valerie mula sa anino. Hawak ang isang tablet sa isang kamay
at ang isang surgical knife sa kabila. Ang talim ng kutsilyo ay kumikislap sa ilalim ng malamlam na ilaw, tila isang mata ng ahas na nagmamanman. Napakabilis mo naman, Teresa. Iyan ba ang lakas ng isang ina o ang takot ng isang talunan? Uyam ni Valerie habang dahan-dahang lumalapit. Ibigay mo sa akin ang password ng cloud storage ng orihinal na research. Ngayon din, kapag nakuha ko ang gusto ko, pakakawalan ko ang anak mo. Pero kapag nagtangka kang sumigaw o tumawag ng pulis, tinitiyak ko sa'yo. Ang unang hiwa ng kutsilyong ito ay mapupunta sa magandang mukha ni Sofia. Napahinto si Teresa. Ang kanyang mundo ay tila lumiit sa pagitan ng talim ng kutsilyo at ng mahimbing na tulog ng kanyang anak. Sa gitna ng matinding takot, isang katanungan ang pilit na gumagapang sa kanyang puso. Isang tanong na punong-puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Sapat ba ang talino at katotohanan para talunin ang isang taong wala nang natitirang dangal? O kailangan din ni Teresa na maging isang halimaw para lang mailigtas ang kanyang anghel? Shh! Ang password? Ibibigay ko sa iyo ang kahit ano, Valerie. Ang research, ang pera, ang lahat. Pero huwag na huwag mong dudungisan ng dugo ni Sofia ang mga kamay mo. Ang boses ni Teresa ay tila isang payapang dagat sa ibabaw ng nagngangalit na bagyo. Dahan-dahang lumapit si Teresa. Ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay sa talim ng kutsilyong hawak ni Valerie. Sa bawat hakbang niya, nararamdaman niya ang tibok ng kanyang puso na tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabi niyang oras. Ibigay mo na sa akin ang tablet! Sigaw ni Valerie. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkabalisa. Ang bawat pagkurap ng kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang taong unti-unti nang nawawala sa sarili. Huwag mo akong subukan, Teresa. Nakikita mo ba ang bata? Isang maling galaw mo lang, hinding-hindi na niya makikita ang pag-angat ng araw bukas. Sa kabila ng takot, may isang bagay na napansin si Teresa. Sa likod ni Valerie, sa tapat mismo ng lumang cabinet na puno ng mga chemical, may isang bote ng ether na nakabukas ng bahagya. Isang mabilis na plano ang nabuo sa isipan ni Teresa. Isang plano na nangangailangan ng perpektong tiyempo at matinding tapang. Valerie, tama ka. Walang halaga ang research na ito kung wala ang anak ko. Sabi ni Teresa habang dahan-dahang inilalabas ang kanyang sariling tablet mula sa kanyang bag. Narito ang password, pero kailangan mong bitawan ng kutsilyo para makita mo ang proseso ng pag-transfer ng files. Hindi ko ito magagawa kung nakatutok ang patalim mo sa amin. Sandaling nag-alinlangan si Valerie. Ang kasakiman ay mas matimbang kaysa sa kanyang pag-iingat. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kutsilyo, ngunit nanatiling nakahanda ang kanyang kamay. Bilisan mo! Ilagay mo ang tablet sa mesa. Inilagay ni Teresa ang tablet sa mesa. Nang lumapit si Valerie para tignan ang screen, mabilis na kumilos si Teresa. Hinablot niya ang bote ng ether mula sa cabinet at ibinuhos ito sa isang telang malapit sa kanya, kasabay ng pagsabog ng isang mabigat na estante ng mga gamot na kanyang itinulak gamit ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan. Ang tunog ng pagbagsak ng mga bote at ang pagkalat ng malakas na amoy ng chemical ay nagdulot ng gulo sa loob ng silid. Mabilis na kinuha ni Teresa ang tela at idinampi ito sa mukha ni Valerie. Ang babae ay nanlaban. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa braso ni Teresa. Ngunit ang amoy ng ether ay sapat na para pasulungin ang pagkahilo. Sa loob ng ilang segundo, bumagsak si Valerie sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo hanggang sa tuluyan itong pumikit. Hindi na naghintay si Teresa. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kama kung saan nakahiga si Sophie. Sofia! Anak! Gising! Tayo na, anak! Niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit. Ang luha ni Teresa ay bumabagsak sa balikat ni Sofia. Nang maramdaman ng bata ang yakap ng kanyang ina, unti-unti nitong idinilat ang kanyang mga mata.
Mommy, bakit po tayo nandito? Nasaan si Daddy? Ang tanong na yon ay parang isang matalim na tusok sa puso ni Teresa, ngunit pinilit niyang ngumiti. Andito na ako, anak. Ligtas ka na. Tayo na. Aalis na tayo rito. Ngunit bago pa man sila makalabas ng pintuan, ang isang anino ay biglang lumitaw sa hallway. Si Marcus. Ang kanyang muka ay puno ng dugo at galit. Hawak ang isang mabigat na tubo na kinuha niya mula sa labas ng klinika. Hindi na siya ang mapagkunwaring asawa. Siya na ngayon ang mukha ng isang desperadong taong wala nang mawawala pa. Akala niyo ba ay makakaalis kayo? Boses ni Marcus na tila isang ungol ng isang sugatang hayop. Teresa, binitawan mo si Sofia. Hindi mo na sila kailangang iligtas. Tapos na ang lahat. Hindi pa, Marcus. Sagot ni Teresa. Ang kanyang boses ay malamig na yelo. Inilagay niya si Sofia sa likuran niya. Tinitiyak na ang kanyang anak ay ligtas sa anumang pag-atake. Ang tanging tapos na rito ay ang kasinungalingan mo. Ang mga pulis ay nasa labas na. Kahit anong gawin mo, hindi mo na mababawi ang mga ebidensyang hawak nila. Dahan-dahang pumasok si Marcus. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang pagyanig ng lupa. Ngunit sa sandaling iyon, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang marinig mula sa malayo. Papalapit ng papalapit sa kanilang kinaroroonan. Ang mga asul at pulang ilaw ay nagsimulang sumayaw sa mga dingding ng lumang klinika. Tumigil si Marcus. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang ambisyon, ang kanyang pangalan, ang kanyang kinabukasan. Lahat ng yon ay naglalaho na tila usok sa hangin. Sa isang huling sandali ng kahibangan, itinapon niya ang tubo sa sahig at bumagsak sa kanyang mga tuhod. Wala na. Bulong niya. Wala na ang lahat. Niyakap ni Teresa si Sofia ng mas mahigpit. Pinanood niya ang pagpasok ng mga pulis sa klinika, ang pagposa sa mga kamay ni Marcus, at ang pag-aresto kay Valerie na ngayon ay unti-unti nang nagkakamalay sa sahig. Ang gabi ay dahan-dahang natatapos at sa pag-usbong ng liwanag sa labas ng bintana, naramdaman ni Teresa na sa wakas, ang gabi ng kanyang pagtitiis ay nagtapos na rin. Ngunit habang inilalabas sila ng mga pulis sa gusali, isang tanong ang naiwan sa hangin. Paano niya ipapaliwanag kay Sofia ang lahat ng nangyari? At paano niya uumpisahan ang paghilom mula sa sugat na iniwan ng lalaking pinakamahal niya? Ito na ba ang katapusan ng iyong karera, Dr. Ilustre? O ito ang simula ng iyong pagbabalik? Ang tanong na yon mula sa pinuno ng Ethics Committee ay tila isang malakas na hampas ng gavel sa loob ng tahimik na silid ng Professional Regulation Commission. Nakatayo si Teresa sa gitna ng bulwagan. Suot ang kanyang lumang puting coat na matagal nang nakatago sa baul. Ang tela nito ay bahagyang nanilaw sa paglipas ng panahon, ngunit ang bigat nito sa kanyang mga balikat ay tila nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan na matagal na niyang kinalimutan. Sa paligid niya, ang mga miyembro ng lupon ay nakatingin sa kanya nang may halong pagdududa at pagsusuri, mga matang sanay na makakita ng mga pagkakamali sa ilalim ng mikroskopyo. Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng kanyang mga palad. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na noong nakaraang linggo lamang ay nakatali sa takot at pagtataksil ni Marcus. Ngayon, ang mga kamay na ito ay may hawak na isang itim na folder na naglalaman ng lahat ng katotohanan. Sa labas ng silid, ang ingay ng trapiko sa Maynila ay tila isang malabong bulong, ngunit sa loob, ang bawat paghinga ni Teresa ay tila isang malakas na tunog na sumasakop sa katahimikan. Ginoong tagapangulo, hindi ako narito para humingi ng awa. Panimula ni Teresa, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Tila isang makinang nabakal na pinanday sa apoy ng paghihirap. Narito ako para bawiin ang isang bagay na kinuha sa akin, hindi lamang ng isang lalaki, kundi ng sarili kong maling paniniwala na ang sakripisyo ay sapat na para sa pag-ibig. Ang Project Healer
ay bunga ng aking dugo, pawis, at mga gabi ng pananaliksik para sa mga batang walang kakayahang magbayad ng operasyon sa puso. Ninakaw ito, binago ang mga datos, at ginamit bilang pain para sa kasakiman. Inilabas ni Teresa ang orihinal na journal ng pananaliksik, ang mga pahinang puno ng kanyang sariling sulat kamay, ang mga tala tungkol sa bawat pasyenteng nais niyang iligtas. Ipinakita rin niya ang mga digital recording kung saan malinaw na inaamin ni Marcus ang kanyang pandaraya at ang tangkang pagpapatahimik sa asawa. Ang bawat salitang lumalabas sa speaker ng laptop ay tila isang latay sa pangalan ni Marcus na dati ay tinitingala sa gusaling ito. Isang matagal na katahimikan ang bumalot sa silid habang binabasa ng mga miyembro ng lupon ang mga dokumento. Nakita ni Teresa si Dr. Mendoza sa gilid, bahagyang tumatango at may maliit na ngiti ng pagmamalaki. Ang sandaling napagtanto niya na kahit anong sirain ng ibang tao, ang iyong reputasyon, ang iyong tunay na halaga bilang isang manggagamot ay nakaukit sa bawat buhay na nais mong paglingkuran. Dr. Teresa Ilustre, sabi ng pinuno ng komite pagkaraan ng ilang sandali. Ang kanyang tono ay puno na ngayon ng paggalang. Matapos suriin ang mga ebidensya at ang testimonya ni Dr. Mendoza, malinaw na ikaw ang biktima ng isang malawakang pandaraya at gaslighting. Ang lupon ay formal nang nagdesisyon na bawin ang lisensya ni Marcus Ilustre habang buhay. At ikaw, ang iyong lisensya ay mananatiling aktibo at ang Project Healer ay formal nang itatala sa ilalim ng iyong pangalan. Naramdaman ni Teresa ang pagbuhos ng mga luha sa kanyang pisngi, hindi luha ng pait, kundi luha ng ganap na paglaya. Ang bigat na dinadala niya sa loob ng 10 taon ay tila dahan-dahang tinatangay ng hangin. Lumabas siya ng gusali na ang ulo ay mataas, hindi na anino ng kanyang aswa, kundi isang ganap na liwanag sa sarili niyang karera. Ngunit pagdating niya sa kanyang sasakyan, isang lalaki ang lumapit sa kanya. Suot nito ang isang seryosong mukha at may hawak na isang legal na dokumento. Dr. Teresa? Ako ang abogado ng iyong biyena na si Nanay Ising, sabi ng lalaki. May mahalagang mensahe po siyang ipinapasabi. May kinalaman ito sa lahat ng ari-arian na nakapangalan kay Marcus. Mukhang hindi lang pala medical fraud ang kinasangkutan niya, kundi isang malaking utang sa mga taong hindi dapat kinalaban. At ngayon, ikaw at si Sofia ang hinahanap nila para maningil. Napahinto si Teresa sa pagbukas ng pinto ng sasakyan. Ang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata ay biglang napalitan ng isang bagong uri ng pangamba. Hindi pa pala tapos ang ulan. Ang mga multo ng kasalanan ni Marcus ay tila ayaw pa ring tumigil sa paghabol sa kanila. Hanggang kailan nga ba kailangang magbayad ang isang inosenteng pamilya para sa mga kasalanan ng isang taong nabulag ng ambisyon? Akala mo ba ay natapos na ang lahat sa pagbawi mo ng lisensya, Teresa? Ang perang ginamit ko para sa kampanya ni Valerie, ang perang ipinambayad ko sa mga pekeng saksi, hindi iyon galing sa langit. Galing iyon sa mga taong hindi tumatanggap ng salitang, "Pasensya na." Ang boses ni Marcus ay tila galing sa ilalim ng isang malalim at madilim na hukay. Nakaupo si Teresa sa tapat niya sa loob ng visiting room ng kulungan. Ang makapal na salamin na namamagitan sa kanila ay puno ng mga gasgas at bakas ng mga daliri, tila mga marka ng libu-libong desperadong kwento. Suot ni Marcus ang kulay kahel na uniforme ng preso, isang kulay na tila sumusuka sa kanyang maputlang balat. Wala na ang mamahaling suit, wala na ang kislap ng ginto sa kanyang relo, at wala na ang mapagmataas na tingin ng isang tinitingalang doktor. Naramdaman ni Teresa ang isang malamig na panginginig sa kanyang batok. Hindi niya inaasahan na kahit nasa loob na ng rehas ang asawa, ay mayroon pa rin itong dalang kamandag na kayang pumatay sa kanyang kapayapaan. Pinagmasdan niya ang kanyang sariling mga kamay.
na nakapatong sa malamig na semento ng mesa. Doon, napansin niya ang isang maliit na bahid ng tinta sa kanyang hintuturo na nagpaalala sa kanya na bago siya pumunta rito, tinulungan niya si Sofia sa proyekto nito sa paaralan. Isang simpleng guhit ng bahaghari na puno ng kulay na ngayon ay tila malabong pangarap dahil sa balitang dala ni Marcus. Sino ang mga taong yon, Marcus? Tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may kaibuturan ng determinasyon. Anong ginawa mo sa perang hindi sayo? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga tuyong labi ni Marcus. Ang tunog ng kanyang pagtawa ay tila pagkiskis ng dalawang tuyong bato sa gitna ng katahimikan. Sila ang mga anino ng lungsod, Teresa. Ang mga taong nagmamay-ari ng mga kasino at underground lending. Hiniram ko ang 50 milyong piso para punduhan ang produksyon ng Project Healer bago pa man ito maaprubahan. Akala ko, kapag nakuha ko na ang pondo mula sa gobyerno, mababayaran ko sila agad. Pero dahil sa'yo, dahil sa pagiging dakila mo, nawala ang lahat. At alam mo ba kung ano ang pinakamasakit? Ikaw ang nakapirma bilang garantor sa mga dokumentong yon. Nanigas ang buong katawan ni Teresa. Ang bawat hininga niya ay tila naging isang malaking pasanin. Naalala niya ang gabing iyon, isang gabi noong nakaraang taon, kung saan binigyan siya ni Marcus ng isang tumpok ng mga papel habang siya ay abala sa pag-aalaga kay Sofia na may lagnat. Pirmahan mo na ito, mahal, para lang ito sa insurance ng bahay, sabi ni Marcus noon. Isang pirma na akala niya ay proteksyon, ngunit isa palang hatol ng kamatayan para sa kanyang kinabukasan. Hayop ka, Marcus! Bulong ni Teresa, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ginamit mo pati ang pangalan ko para sa iyong kasakiman. Karma lang ito, Teresa. Uyam ni Marcus habang inilalapit ang kanyang mukha sa salamin. Kung hindi mo ako ibinagsak, sana ay bayad na ang utang na yun ngayon. Pero pinili mong maging bayani. Ngayon, harapin mo ang mga taong sisingil sa'yo. At tinitiyak ko sa'yo, hindi sila gumagamit ng abogado. Mga bala at dahas ang dala nila. Tumayo si Teresa. Hindi na niya kayang tagalan pa ang amoy ng pananakot at pagkabulok sa loob ng silid na yon. Ang tunog ng pagatras ng kanyang silya sa sahig ay tila isang malakas na sigaw ng pagkadismaya. Lumabas siya ng kulungan na ang puso ay tila isang mabigat na bato sa kanyang dibdib. Sa labas, ang sikat ng araw ay tila nangungutya sa kanyang sitwasyon. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan, napansin ni Teresa ang isang itim na van na nakaparada sa tapat ng kanyang gate. Ang mga bintana nito ay madilim at hindi matagusan ng tingin. Ang bawat balahibo sa kanyang katawan ay tumayo sa takot nang makita niya ang isang lalaking may malaking peklat sa mukha na dahan-dahang ibinababa ang salamin ng bintana habang nakatingin sa kanya. Kinuha ni Teresa ang kanyang telepono para tawagan si Nanay Ising, ngunit bago pa man niya mahanap ang numero, isang mensahe ang pumasok mula sa isang hindi kilalang numero. Isang litrato ito. Litrato ni Sofia habang naglalaro sa loob ng kanilang bakuran, na kinuha mula sa labas ng kanilang bakod. Ang caption sa ibaba ng litrato ay tila isang hatol na nagpatigil sa pagdaloy ng kanyang dugo. Ang ganda ng anak mo. Sayang naman kung mawawalan siya ng nanay dahil sa utang ng tatay niya. May 3 araw ka, doktora. Ihanda mo ang pera o ihanda mo ang kabaong. Nabitawan ni Teresa ang kanyang susi ng sasakyan. Ang tunog ng bakal na tumama sa semento ay tila isang malungkot na kampana na nagbabadya ng panibagong bagyo. Napatingin siya sa langit, naghahanap ng sagot, ngunit ang tanging nakita niya ay ang makapal na ulap na unti-unting lumalamon sa liwanag ng araw. Anak, huwag kang lalabas ng gate. Dito ka lang sa loob. Maglaro tayo ng paborito mong manyika. Ang boses ni Teresa ay nanginginig, tila isang marupok na lamat sa isang kristal na malapit ng mabasag. Pagdating niya sa bahay, agad niyang hinablot si Sofia mula sa bakuran
Ang kanyang mga bisig ay nakapulupot sa bata nang napakahigpit na tila ibinabalik niya ito sa loob ng kanyang sinapupunan para protektahan. Ang init ng katawan ni Sofia at ang amoy ng pawis ng bata ay nagpadama kay Teresa ng isang matinding takot. Ang takot na ang bawat yakap na ito ay maaaring maging huli dahil sa mga kasalanang hindi naman niya ginawa. Sa labas ng kanilang bakod, ang itim na van ay dahan-dahang gumagapang. Ang tunog ng makina nito ay tila isang mababang ungol ng isang maninila na naghihintay ng tamang pagkakataon. Ang madilim na salamin nito ay tila mga matang walang emosyon, nakatingin sa bawat galaw ni Teresa. Ang kalsada na dati ay simbolo ng kanilang tahimik na buhay ay naging isang bitag, isang pasilyo ng panganib na walang labasan. Pumasok sila sa loob ng bahay at agad na nilock ni Teresa ang lahat ng pinto at bintana. Ang tunog ng mga trangka na bumabaon sa kanilang mga lalagyan ay tila mga huling harang sa pagitan nila at ng isang malupit na tadhana. Napasandal si Teresa sa pinto. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw, habang ang pawis ay dahan-dahang gumagapang mula sa kanyang noo patungo sa kanyang leeg. Teresa, anong nangyayari? Bakit ganyan ang hitsura mo? Tanong ni Nanay Ising. Ang matanda ay lumabas mula sa kusina na may hawak na basahan. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang mga kulubot sa kanyang noo ay tila mas lumalim sa ilalim ng malamlam na ilaw ng sala. Hindi na nakapagpigil si Teresa. Bumagsak siya sa mga tuhod ni Nanay Ising. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng umagos. Basang-basa ang duster ng matanda. Nay, si Marcus, ibinenta niya tayo. May utang siyang 50 milyon sa mga masasamang tao at ako ang ginawa niyang garantor. Nay, kukunin nila si Sofia. Pinapadalhan nila ako ng mga litrato ng anak ko. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila naging isang mabigat na kumot na bumalot sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang banayad na pag-ikot ng electric fan sa sulok. Isang tunog na dati ay nakakapagpagaan ng loob, ngunit ngayon ay tila isang babala ng paparating na unos. Naramdaman ni Teresa ang tuyong kamay ni Nanay Ising na humahaplos sa kanyang buhok pagdamay mula sa ina ng lalaking sumira sa kanyang buhay. Patawarin mo ang anak ko, Teresa. Bulong ni Nanay Ising, ang kanyang boses ay basag at puno ng kahihiyan. Hindi ko akalain na aabot siya sa ganito. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang saktan nila ang apo ko. May mga lupain pa ako sa probinsya. Ibebenta natin ang lahat. Hindi sapat iyon, Nay. Napakalaki ng halagang kailangan nila. Hikbi ni Teresa. At 3 araw lang ang ibinigay nila sa akin. Kinabukasan, sa kabila ng takot, pumasok si Teresa sa ospital. Kailangan niyang magtrabaho. Kailangan niyang ipakita na hindi siya natitibag. Ngunit ang bawat anino sa hallway, ang bawat estrangherong lumalapit sa kanya, ay nagdudulot ng matinding kaba. Sa kalagitnaan ng kanyang shift, isang lalaki ang humarang sa kanyang daan sa tapat ng elevator. Matangkad ang lalaki, suot ang isang malinis na puting coat at may mga matang tila may dalang pamilyar na liwanag mula sa nakaraan. Teresa? Teresa Ilustre? Napahinto si Teresa, ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Sino po sila? Hindi mo na ba ako kilala? Si Gabriel ito. Gabriel Santos. Yung laging nangungutang sa iyo ng ballpen noong med school. Sabi ng lalaki. Isang maliit at tapat na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Si Gabriel. Ang kanyang matalik na kaibigan noong kolehiyo na nawala ng mag-aral ito sa ibang bansa. Ngayon, si Gabriel ay isa ng tanyag na neurosurgeon at nagmula sa isang pamilyang may malaking impluwensya sa lungsod. Sa pagkakita sa kanya, naramdaman ni Teresa ang isang maliit na kislap ng pag-asa sa gitna ng kanyang kadiliman. Gabriel! Ang tanging nasabi ni Teresa bago siya muling mapaluha. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa harap ng lumang kaibigan,
Ang lahat ng pader na itinayo niya ay tila gumuho. Nabalitaan ko ang lahat, Teresa. Ang tungkol kay Marcus, ang tungkol sa lisensya mo. Seryosong sabi ni Gabriel habang inaalalayan si Teresa patungo sa isang mas tahimik na sulok. Pero mukhang may higit pang mabigat na dinadala mo. Sabihin mo sa akin, paano kita matutulungan? Tumingin si Teresa kay Gabriel at sa unang pagkakataon, nakakita siya ng isang taong handang makinig ng walang panghuhusga. Sinabi niya ang lahat, ang tungkol sa utang, ang mga banta, at ang takot para kay Sofia. 50 milyon ay hindi maliit na halaga, Teresa. Sabi ni Gabriel pagkatapos makinig. Ang kanyang mga daliri ay nakahawak sa kanyang panga. Pero ang mga taong kinalaban ni Marcus, kilala ko ang grupo nila. May paraan para harapin sila, ngunit kailangan natin ng matinding pag-iingat. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Teresa. Isang bagong mensahe mula sa hindi kilalang numero. Binuksan niya ito at ang kanyang buong katawan ay nanghina. Isang litrato ito ni Gabriel at Teresa na nag-uusap sa hallway ng ospital na kinuha mula sa malayo. Huwag kang hihingi ng tulong sa iba, doktora. Lalong lumalaki ang interes kapag marami ang nakakaalam. 2 araw na lang. Napatitig si Teresa sa screen ng kanyang telepono. Ang liwanag nito ay tila isang apoy na sumusunog sa kanyang pag-asa. Lumingon-lingon siya sa paligid, ngunit wala siyang nakitang kahina-hinala. Ang bawat tao sa ospital ay tila isang potensyal na kaaway. Paano niya matatakasan ng isang aninong nakikita ang bawat galaw niya? At handa ba siyang isama si Gabriel sa panganib na ito para lang iligtas ang kanyang sarili? Hindi mo kailangang mag-isa sa laban na ito, Teresa. Ang mga taong nananakot sa iyo ay nabubuhay sa dilim, pero ang katotohanan at ang batas ay nasa panig mo. Hayaan mong maging katuwang mo ako sa pagtatapos ng bangungot na ito. Ang boses ni Gabriel ay tila isang matatag na pundasyon sa gitna ng gumigibang mundo ni Teresa. Nakatayo sila sa balkonahe ng ospital kung saan ang malamig na hangin ng gabi ay dahan-dahang humahaplos sa kanilang mga mukha. Sa ibaba, ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga bituing nalaglag sa lupa. Ngunit para kay Teresa, ang bawat kislap ay tila isang paalala ng mga matang nagmamanman sa kanya. Naramdaman ni Teresa ang pagdampi ng kamay ni Gabriel sa kanyang balikat. Hindi ito ang nakakasakal na hawak ni Marcus, kundi isang hawak na nagbibigay ng lakas at katiyakan. Sa loob ng 10 taon, ngayon lang muling naramdaman ni Teresa na siya ay hindi lamang isang kagamitan, kundi isang tao na karapat-dapat protektahan at mahalin. Gabriel, paano kung masaktan nila si Sofia? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko, bulong ni Teresa. Ang kanyang boses ay tila isang basag na kristal. Hindi sila makakalapit, Teresa. Nakausap ko na ang aking pamilya at ang mga kaibigan ko sa NBI. Ang utang ni Marcus ay hindi legal at ang dokumentong pinirmahan mo ay nakuha sa pamamagitan ng panlilinlang. Gagamitin natin ang sariling kasakiman nila para mabitag sila, paliwanag ni Gabriel ng may tiwala sa sarili. Sa loob ng sumunod na 48 oras, si Teresa ay sumailalim sa isang masusing plano. Sa tulong ni Gabriel at ng mga otoridad, nagsagawa sila ng isang sting operation. Ang lumang klinika, ang lugar kung saan muntik nang magtapos ang buhay ni Teresa, ang muling naging tagpuan para sa huling pagtutuos. Nang dumating ang itim na van, lumabas ang lalaking may peklat sa mukha, dala ang mga dokumento ng utang. Ang tunog ng kanyang mga mabibigat na bota sa tuyong lupa ay tila isang babala ng kamatayan. Ngunit bago pa man siya makalapit kay Teresa, ang paligid ay biglang napuno ng mga asul at pulang ilaw. Ang katahimikan ng gabi ay binuwawag ng mga sigaw ng mga otoridad na nag-uutos sa mga suspek na sumuko. Ang tunog ng mga posas na sumasara sa mga braso ng mga naniningil ng utang ay tila isang musika ng katarungan sa pandinig ni Teresa. Napasandal siya sa sasakyan ni Gabriel, ang kanyang buong katawan ay nanghihina
Sa tindi ng relief, ang aninong matagal nang nakasunod sa kanya ay tuluyan ng pinalis ng liwanag. Makalipas ang ilang buwan, ang kapaligiran ay napuno ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at amoy ng bagong pinturang gusali. Nakatayo si Teresa sa harap ng Teresa Medical Foundation, isang pasilidad na nakalaan para sa mga batang may sakit sa puso mula sa mahihirap na pamilya. Suot niya ang kanyang puting coat, ang kanyang mukha ay maliwanag at puno ng buhay. Kasama niya si Nanay Ising, na ngayon ay masigla na at tumutulong sa pangangasiwa ng volunteer programs ng foundation. At syempre, si Sofia na masayang tumatakbo sa paligid, hawak ang isang stethoscope na laruan, nangangarap na maging katulad ng kanyang ina. "Mommy, look! I'm a doctor too!" Sigaw ni Sofia habang nakangiti ng napakalawak. Lumapit si Gabriel kay Teresa. Dala ang isang tasa ng mainit na kape. "Mukhang maayos na ang lahat, doktora. Ang pangarap mo, buhay na buhay na." "Salamat, Gabriel. Kung hindi dahil sa'yo, baka nalunod na ako sa pait ng nakaraan." Sagot ni Teresa, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pasasalamat. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang, isang mensahero ang dumating. May dala itong isang liham na may tatak ng National Penitentiary. Nang buksan ito ni Teresa, ang sulat kamay ni Marcus ang bumulaga sa kanya. "Teresa, alam kong wala na akong karapatang humingi ng kahit ano, pero bago man lang ako mabulok dito, gusto kong malaman mo ang isang bagay tungkol sa research na iniwan ko sa iyong pangalan. May isang huling sikreto, ang Project Healer, na tanging ikaw lang ang makakatuklas. Isang bagay na maaaring magpabago hindi lang sa medisina, kundi sa buong buhay natin." Napatigil si Teresa. Ang hangin sa paligid ay tila muling naging malamig. Tumingin siya sa malayo, sa abot tanaw kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Akala niya ay tapos na ang lahat, ngunit tila may isang huling pahina pa ang tadhana na hindi pa nabubuklat. Napatingin siya kay Sofia na masayang naglalaro. Handa na ba siyang buksan muli ang pintuan ng nakaraan para sa huling pagkakataon? O sapat na ang kapayapaang nahanap niya sa kasalukuyan? Huwag mo nang basahin yan, Teresa. Ang mga salita ng isang taong nabaon sa kasinungalingan ay tila mga lason na pilit pa ring humahabol sa iyong katahimikan. Ang boses ni Gabriel ay banayad, ngunit puno ng babala, habang nakatayo siya sa tabi ni Teresa sa loob ng bago at maliwanag na opisina ng foundation. Ang sikat ng araw ay pumapasok sa malalaking bintana, nagbibigay ng liwanag sa mga dokumentong nakalatag sa mesa, kabilang na ang sulat mula sa bilangguan na tila isang madilim na batik sa gitna ng kalinisan ng silid. Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng kanyang mga daliri habang hawak ang papel. Ang amoy ng lumang tinta at ang magaspang na tekstura ng sulat ay nagpabalik sa kanya sa mga gabing puno ng luha at takot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nanginginig. Sa ilalim ng kanyang puting coat, ang kanyang puso ay tumitibok ng may bagong katatagan. "Kailangan kong malaman, Gabriel." Mahinahon niyang sagot. Ang kanyang boses ay tila isang payapang agos ng tubig. Hindi dahil sa naniniwala pa ako sa kanya, kundi dahil kailangan kong masigurado na wala ng anumang anino na nakakabit sa Project Healer. Utang ko ito sa mga pasyenteng nagtitiwala sa akin. Binuksan ni Teresa ang digital file na binanggit ni Marcos sa sulat. Gamit ang kanyang laptop, pumasok siya sa pinakamalalim na bahagi ng database ng pananaliksik. Doon, sa isang nakatagong folder na may pamagat na "Para kay Sofia", nakita niya ang isang serye ng mga video diary na na-record ni Marcos noong mga unang taon ng kanilang pagsasama. Sa unang video, nakita ni Teresa ang isang batang Marcos, punong-puno ng sigla, may mga matang nagniningning sa pangarap at nakatingin sa kamera nang may purong paghanga. "Teresa, kung pinapanood mo ito, ibig sabihin ay nahanap mo na ang lihim na folder na ito." Ang boses ng Marcos sa video ay malayo sa halimaw na nakilala niya kamakailan.
Gusto kong malaman mo na ang bawat ideya ko sa research na ito ay galing sa iyong kabutihan. Ikaw ang utak at puso ng lahat ng ito. Natatakot ako na balang araw ay lamunin ako ng ambisyon, kaya ginawa ko itong backup. Ang katotohanang ikaw ang tunay na lunas. Naramdaman ni Teresa ang isang matalim na hapdi sa kanyang dibdib. Nang pighati ang bumalot sa kanya, nang makita niya ang sarili niya sa background ng video, masaya at inosente habang nagluluto ng hapunan para sa asawang akala niya ay kanyang katuwang habang buhay. Nakita niya ang ebidensya na sa simula pa lang, alam na ni Marcus ang kanyang halaga, ngunit mas pinili nitong ibaon siya sa limot para sa sariling katanyagan. Ang sikretong sinasabi niya ay ang sarili niyang pag-amin na wala siyang kwenta kung wala ako. Bulong ni Teresa. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa keyboard ng laptop. Ang tunog ng bawat patak ay tila isang pagluluksa sa pag-ibig na matagal nang pumanaw. Nagpasya si Teresa na bisitahin si Marcos sa huling pagkakataon. Sa loob ng madilim at masikip na visiting area ng kulungan, nagkatapat silang muli. Si Marcos ay mukhang mas matanda ng 10 taon, payat, madungis, at may mga matang tila na walan na ng anumang kislap ng buhay. Nahanap mo ba? Tanong ni Marcos. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong kaluskos sa hangin. Nahanap ko na, Marcos. Sagot ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay diretso at walang bahid ng puot. Tanging malalim na habag ang naroon. Salamat sa huling katotohanan yon. Pero hindi ko na yon kailangan para patunayan ang halaga ko. Alam ko na kung sino ako, kasama mo man o hindi. Patawarin mo ako, Teresa. Para kay Sofia. Hikbi ni Marcos habang isinasandal ang kanyang noo sa malamig na salamin. Huminga ng malalim si Teresa. Napatawad na kita, Marcos. Hindi dahil sa karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng bigat sa puso ko. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang babalik pa ang lahat sa dati. Ang katarungan ay katarungan at ang paghilom ay nagsisimula sa pagtanggap sa mga bunga ng ating mga desisyon. Tumayo si Teresa at lumakad palayo. Hindi na lumingon pa sa lalaking naging bahagi ng kanyang pinakamadilim na gabi. Sa labas ng kulungan, naghihintay si Gabriel sa tabi ng sasakyan. Hawak ang isang maliit na rosas na gawa sa papel. Isang gawa ni Sofia. Handa ka na bang umuwi? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Handa na ako, Gabriel. Handa na akong mabuhay ng totoo. Sagot ni Teresa habang tinatanggap ang rosas. Habang nagmamaneho sila palayo, pinanood ni Teresa ang paglubog ng araw sa abot-tanaw. Ang kulay kahel at lila sa langit ay tila isang pangako ng isang bagong bukas. Sa wakas, ang bawat sugat ay naghilom na at ang bawat tanikala ay naputol na. Wala ng mga lihim, wala ng mga banta. Tanging ang awit ng kagalakan ng isang inang muling nahanap ang kanyang sarili. Ngunit sa kanyang bulsa, naramdaman ni Teresa ang pag-vibrate ng kanyang telepono. Isang tawag mula sa ospital, isang emergency transplant para sa isang batang pasyente. Ang unang operasyon na gagawin niya gamit ang Project Healer sa ilalim ng sarili niyang pangalan. Tumitibok ang puso ni Teresa ng may pananabik. Ang paglalakbay ay hindi pa natatapos. Ito pa lamang ang tunay na simula. Ang liwanag ng umaga ay dahan-dahang gumagapang sa mga pasilyo ng Teresa Medical Foundation. Tila isang mainit na yakap na nagpapahayag ng isang bagong simula. Ang amoy ng malinis na pintura at ang sariwang bango ng mga bulaklak sa lobby ay humahalo sa banayad na tunog ng mga yapak ng mga nurse at doktor na abala sa kanilang mga tungkulin. Para kay Teresa, ang bawat tunog na ito ay tila isang magandang musika, ang himig ng buhay na pinili niyang ituloy sa kabila ng lahat ng pait. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin ng kanyang opisina.
Suot ang kanyang puting coat na may burda ng kanyang pangalan, Dr. Teresa Ilustre, Medical Director. Hinawakan niya ang stethoscope na nakasabit sa kanyang leeg. Ang malamig na bakal nito sa kanyang mga daliri ay nagpaalala sa kanya na sa wakas, ang kanyang mga kamay ay muling nakalaan sa pagliligtas, hindi na sa pagtatago ng mga kasalanan ng iba. Katatapos lang ng kanyang unang operasyon gamit ang Project Healer. Isang batang lalaki mula sa isang liblib na probinsya ang matagumpay na sumailalim sa heart surgery nang walang binayarang kahit isang sentimo. Nang makita niya ang nangiti ng ina ng bata, pagkatapos ng operasyon, naramdaman ni Teresa ang isang uri ng kaganapan na hindi kayang ibigay ng anumang yaman o katanyagan. Doon niya nahanap ang tunay na kahulugan ng kanyang pagiging doktor. Lumapit si Gabriel sa kanyang likuran, dala ang isang maliit na box ng mga cupcake na ginawa ni Sofia. Congratulations, Doktora! Ang unang tagumpay ng foundation ay simula pa lang ng marami pang himala. Ngumiti si Teresa at kinuha ang isa sa mga cupcake. Salamat, Gabriel. Hindi ko ito magagawa kung wala ang tiwala niyo ni Nanay Ising. Sa wakas, ang research na naging mitya ng muntik kong pagbagsak ay siya na ngayong nagbibigay ng pag-asa sa iba. Nabalitaan mo na ba ang balita sa korte? Mahinahong tanong ni Gabriel. Tumango si Teresa. Oo, final na ang hatol kay Marcos at Valerie. Maraming taon ang gugugulin nila sa loob para pagbayaran ang lahat. Pero alam mo, Gabriel, nung narinig ko ang balita, wala na akong naramdamang galit. Wala na ring pagnanais na maghiganti. Ang tanging naroon ay ang katahimikan.